meron po ba tayo mga katanungan tungkol sa Present ba? Present. Clarification ng to, brada, para kumbaga yes or no lang. Yung sagot mo para hindi tayo umapa. Clarification lang para hindi umapa. Sir, okay, number 1. Halis na to eh. yes, marami po. Hindi, yes or no lang lang for clarification lang. Yung for example, sa vlogger, sa mga vlogger, kasi mayroon mga nag-claim na ano na ginagawa namin is to motivate din yung iba. O, to motivate din yung iba, na gawin din yun. Pero, yung siyempre, pwera si Rafi Tulfo dito ah. Tapos yung iba naman talaga, siyempre may expenses sila. Siyempre kukuha sila talaga ng pambayad sa mga tao. Po sabi ko, kaya... Pero siguro, sa akin naman, kung ano yung nasa puso mo, alam ng Diyos yan, di ba? Oo, tama. Yes or no? Okay. Pangalawa. Ang sagot, yes or no? Yes, sabi ni brother. Yes daw. Di ba, brother? Sabi mo yes. Sabi ko kanina, that is also our consolation natin din. Consolation. I commend them by doing that, for using their platform to help other people by using their resources and their incomes. And Diyos naman ang nakakaalam yung kanilang Yes. motive. Sinasabi ko naman, Yun ang consolation kasama natin. sila ang po dito. Kasi mas marami yung kinakabig nun kaysa binibigay sa mga naging expose nila yung life nila. Yes or no? Hindi nga, parang ano lang din. Okay. Tapos yung pagbibigay mo sa tao, kapwa mo, sabi mo kanina kasi, it's either yung parang self-motivate, parang mayroon ka rin din na parang just to, parang justify, parang, ako kasi, kung daw ipaalam, hindi. May mga ano kasi na nagbibigay ka, kasi parang masaya ka sa pagbibigay mo. At the same time, nag-glorify mo rin ang God. Pwede rin yun, di ba? Yes or no? Yes. Yung pagbibigay mo sa kapwa ko na hindi dapat ipaalam ng kanan kamay sa kaliwa or something na sabi mo sa kanila dun sa ano mo, sa graphics mo, it's either self-fulfillment, then motivation, and the last one is to glorify God. Kasi pwede din yun na self-fulfillment mo at the same time, glorifying God. Self-fulfillment in a way that you fulfill the commandments of God of doing good to others by loving your neighbor. So yes, sa di ba, pagbibigay. Brad? Oh. Doon ka magagalak. Yes. But kaya ka gumagawa nun, you want other people to see your good works to glorify God. Hindi, ang sa akin, Yun ang sinasabi naman sa akin, ko. parang kasi Yun ang may tao right thinking o mindset ng isang Kristiyano sa pag gumagawa ng mabuti o tumutupad ng kautusan ng Diyos. So pwedeng both yun, di ba? Yung self-gratification, self-fulfillment, and glorifying God. Pwede yung dalawa eh. Oh, yes. Yes. Then, Talaga namang masarap sa pakiramdam na gumagawa ng mabuti. That's very tama naman. But clarify lang, not to boast ourselves, para hindi magyabang sa iba at sa Diyos. Kaya tayo nanunwalhati yung ating sarili, napupulpin yung ating mga puso. Yun yung pagiging mo. okay, praying naman God sa Brad, our Father who art in heaven. Ngayon ko lang din talaga na, naliwanagan sa'yo na it's iba yung it's what you should pray and how. Parang what, gagayahin mo. Pag how, basis mo lang yun. So if ever na ginagawa ng Catholic na praying, parang dinadasal nila yun eh, kinakanta pa nga nila yan eh. Verbatim. Oh, yes. So, ang lalabas nun, repeated prayer na, di ba? Yes, I think perfect ako. Okay. Meron doon, sabi doon sa prayer na pagpapautang. Hindi kasama yun doon mga sisigilin pautang ha. Not exclusively sa mga utang in terms of money. Yung mga nagkakasala Kasalala sa'yo. Tinatatawarin mo. Okay, thank you, Brad. Alam na, marami Thank pa you po. utang. 5-6. Kasi Brad, ako'y galing sa ating tinapos na ako ng religion, di ba, Catholic. Ano ba ang ibig sabihin ng dasal at panalangin? Anong pagkakaiba? Kasi yes. Kasi may pagkakaiba ang dasal sa Ano panalangin. po pagkakaiba yun?
Kasi ang pag-alam ko sa dasal, paulit-ulit memorize. Okay. Ang panalangin nagsisimula sa puso. Yan ang pagkakaiba. Yes po. Regarding sa pag-aayuno, Yan, magandang tanong po yan. paano gawin ang pag-aayuno? At ano ang benefits ng pag-aayuno? Kailangan pa ba itong gawin ng mga Kristiyano? Yan, ini-expect ng Diyos, ng Panginoon. So sabi niya, when you're fasting. So, ini-expect ng Diyos na mag-ayuno tayo. Pero, the Bible is silent about the fixed schedule. Kung kailan at kung paano natin ito gagawin. Pero ang pag-fasting po ay yung pag-abstain sa pagkain, pagtitiis sa pagkain. Katulad ng mga example na mababasa natin sa Biblia, katulad ng Panginoong Jesus, nag-fasting siya for 40 days and 40 nights. Bilang paghahanda sa kanyang public ministry, bago niya simulan yung kanyang ministry ng pangangaral, paggawa ng mga kautusan ng Ama, at ma-fulfill o ma-overcome yung spiritual intention niya, mangibabaw yung espiritu niya kaysa dun sa labas na kaanyo yung ating flesh. No? Ano pa po yung tanong, bakit tayo, ano ang benefits? Mas nakakapag-focus tayo spiritual. Kasi nga, mas binibigyan nating halaga yung spiritual at pansamantala natin isinasantabi yung pangangailangan ng ating laman. Yun yung pagtitiis at mas binibigyan recognition yun ng Diyos, yung iyong pag-aayuno. Maaring kaya mo ginagawa ito to express your mourning, your repentance, yung kanilang mga sinabi natin, thankful, yung pagiging grateful, nag-aayuno ka. So yun, or bilang pag-alaala sa Kanya, or anumang dahilan, or pagbibigay papuri sa Kanya, na mababasa natin yung example sa Biblia. So yun, mas inuuna natin, o mas itinataas natin yung ating spiritual na being, spiritual being, other than sa ating flesh. Pag ba, ikaw po, kailangan ba na yung pag-aayuno is, ikaw magsasabi ko, kailangan ko ayuno ng 3 days, 7 days, Yun gano'n. nga po ang silence eh. Kung kailan natin siya. Commitment mo sa sarili mo yun. So, Oo. what if, sa sarili mo is gusto mo mag pero hindi mo pala kaya. Hindi mo kayang Ano magdala. yung, hindi mo pa, kumbaga parang gusto mo sa ayun ka ng 7 days. Pero, yung katawan pala, hindi kaya umabot ng 7 days yung nagbubuto ka na, or ano. Meron bang, Wala pong, yun nga, wala rin days kung ano ang, what is the required days of fasting. Walang ganun. wala kumbaga kahit, kumbaga Ano ba? Katulad doon, yung iba mga Israelita, nung namatay si Hari sa una, nag-fasting sila ng 7 days. Ang Panginoong Jesus naman, nung nag-fasting 40 days. So, we cannot tell the specific or required number of days or kung kailan ito dapat gawin. Wala pong mababasa dito. Kaya mo eh. Pero, ang pag-aayuno, gawain niya ng isang Christian dahil sinasabi na ito sa Biblia. Tapos makikita natin yung mga example na ginawa ng mga sinaunang mga ng sa pag-aayuno. Brad, tanong na, di ba yung fasting para sa Old Testament yan? Hindi yan para sa atin? Para ba sa akin yan? Sabi, Matthew, Old Testament po. Sabi ng Panginoon Jesus, when you are fasting, hindi sinabi if you're fasting, hindi siya optional. So by that wordings, ina-expect ng Panginoon Diyos na nagpa-fasting ang Kaya tayo ngayon. fasting. Kaya lang, yun nga po ang sinasabi ko, na walang specific Walang definite na kung ilang araw. walang specific number of days. Ay, pwede pa na isang araw. dahil na Ano